Sunday service, no po. At tayo po'y manalangin po muli. Let's just all bow our heads and let us again pray and ask wisdom from the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We want to thank you, Lord, for allowing us and giving us opportunity to gather together, Lord. Kahit pa po hindi po maganda yung panahon, hindi po maayos, Panginoon, yung aming weather this morning. Pero sabi ko nga po, Panginoon, we still consider this as a blessed day, Lord. Maraming salamat po for your presence. We want to thank you for your protection sa lahat po ng mga nagbiyahe papunta po dito. Kami pong lahat, nasumpungan namin ang pag-iingat ninyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa opportunity na makasama din namin ang aming mga kapatiran kahit nasa kanilang mga tahanan. Kung nanonood po sila via our Facebook Live this morning, we want to thank you for this platform, Lord, na iyo rin pong ginagamit para mapagpala ang bawat anak po ninyo sa lugar na ito. We want to thank you, Lord, sa iyong mabuting hangarin para sa bawat isa po sa amin, sa iyong magandang plano para sa bawat isa po sa amin, Panginoon, at ipinapasakop naming patuloy ang aming mga sarili sa inyo pong kalooban at sa inyong mga salita. Dalangin namin, pagkalooban mo kaming muli ng karunungan, ng mapang-unawa namin ang iyong kalooban para sa aming buhay. At hindi lang po basta marinig, kundi po magkaroon din kami ng kakayahang maisagawa ito sa aming pong buhay. We give you all glory and all honor, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Now, aside po sa atin pong challenge sa ating pong weather, para po alam lang po ng marami, baka po medyo naninibago kayo, medyo iba yata yung tunog natin ngayon. Nagkakaroon tayo ng konting technical problem, but sa lahat pong ito, I think that the Lord will still do kung ano po ang mabuting hangaran niya sa atin pong buhay. No po? Sabi ko nga po sa kanina sa ilang mga kasama natin sa praise and worship team and also sa sound booth, let's just make the most of what we have. Everything is a blessing from the Lord. So, kung may some technical problems, ang importante ay matuloy yung gawain po ng Panginoon at ang lahat naman ay magiging maayos. Ngayon pong umagang ito, bago po ako tumuloy doon po sa talagang pag-uusapan natin ngayon sa salita ng Panginoon, nais ko lang po munang hingin na pakitignan nga po muna ang mga katabi po ninyo. Sa side po ninyo, left and right, sa harap, sa likod, at pakibigyan po ng magandang ngiti, no po. Ang mga katabi po natin, mga kapatid natin yan sa Panginoon, no po. Bakit ko po pinagawa yan? There is a connection doon dyan sa pinagawa ko sa pag-uusapan po natin ngayon, no po. Pero sigurado po ako, masaya at di po ba, na makita yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Laging masaya. Napakasaya po. Ako po, personally, may joy ako nararamdaman at masayang-masaya po ako kapag ka po nakikita ko kayo, nakikita natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kahit baga may pinagdadaanan yan, kahit po may problema yan, kahit pagod yan, kahit nabasayan kanina sa malakas na ulan, nandito pa rin, no po. Yung ating mga online po, kahit pa po nasa tahanan sila, still, they are with us virtually, no po. Kahit pagod, kahit may mga battles na hindi naman alam ng nakararami, pero yung makita ang ating mga kapatid sa Panginoon, kahit alam natin na may mga pangyayari sa ating buhay na hindi naman laging smooth sailing po yung ating pong buhay, yung makita at malamang nandyan pa rin at sumasamba pa rin tayo na magkakasama, may galak na mararamdaman, mayroon kang galak na mararamdaman dyan, no? Yung pong nandito pa rin tayo. May impact po yan, mga kapatid. Minsan, hindi po natin kailangang magsalita para maka-encourage ng ating mga kapatid. The mere presence, yung presensya mo lang po, ay nakaka-encourage na hindi mo lang alam sa marami, no po. Minsan po, sapat nang makita mong nandito ang iyong kapatid para ma-encourage ka. Hindi po ba? Yung makita mo lang siya, nandito pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya, may pinagdadaanan siya, pero sumasamba pa rin, nagtataas pa rin ng kamay. Hindi niyo lang po alam, baka po yung mga katabi ninyo ay talagang lumalakas din ang loob. Hindi ka man nagsasalita, but the mere presence
yung mere showing up, no po, yung pag-show up natin lagi, no po, ay nagbibigay po ng encouragement din po sa iba, no po. Somehow po, it gives strength to us na makita po ang bawat isa na laging naririto. Kaya masarap po makita na tayong lahat ay nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Apo. Pero baka may magsasabi naman na, Pastor, pagtingin ko naman sa tabi ko, wala naman akong katabi. I see an empty chair. Yung ganun po, no? Alam po ninyo, yan po, katulad po niyan, no? Medyo, hindi naman po marami pa rin naman po ang occupied today. Praise the Lord. Pero there are some empty chairs this morning. I think, ano naman po yan, no? Acceptable naman siguro yung reason ng marami. May bumabaha sa iba, may karamdaman siguro yung iba. There are maybe a lot of reasons. Pwede nating sabihin po na acceptable reasons. Pero, ayan, hindi naman po natin maitatanggi na some of you ay wala naman talagang katabi sa empty chair. Actually po, kanina pong papunta kami dito, ay kausap ko po ang aking misis habang nagda-drive po ako papunta dito. Alam mo, sabi ko sa kanya, medyo alanganin akong i-share yung naihandang sermon ngayong umaga. Kasi sabi ko, baka isipin ng iba na patama ito sa kanila. Pero habang sinasabi ko po yun, the Lord comforted me. Kasi unang-una po, hindi ko naman sinadya. At hindi naman po natin alam na babagyo po ngayon, na ganito kalakas. Though we know that there is parang there is a storm, no po, at may bagyo. Pero we are not actually expecting na ganito kadaming ano ba tawag dito, kadaming tubig ang ibabagsak ng ating pong bagyo ngayon sa Pilipinas. So, hindi naman natin laging expect yan. No? At lalo pong hindi ko pinlano na marami pong mga empty chairs. But whether you believe it or not, ito po hindi ko lang kanina pinrepare. But I think po, maybe let's just give room for the Lord na to speak. No? But the title of the message this morning is Empty Chair. At hindi ko po talaga sinadya mga kapatid. Totoo po nito, kahit po sa mga nasa online, hindi ko po sinadya yan. I'm preparing for this message for a few days. Hindi ko po sinadya at lalong wala akong control sa mangyayari ngayong umaga. Mapapansin po ninyo. But let's just give room for the Lord. Maybe, hopefully, we take it as if na, ano po, hindi naman as if, para sa ikabubuti natin. No po? And let's just hear what the Lord will tell us po. Or let God speak to us this morning. No po? Hindi ko po tuloy alam paano ko magsisimula. Pero yun po, the title of the message of the Lord this morning is The Empty Chair. When absence becomes a habit. Yan po yung title po natin. No? Mga kapatid, hindi po layunin ng mensaheng ito na i-condemn ang mga absent o nag-a-absent. That's not the purpose of this message. May mga pagkakataon po na hindi talaga maiiwasan ang pagliban. Maaring may sakit, maaring may emergency, maaring may trabaho, maaring may mga responsibilities na kailangang tayuan at nagkataon na ito'y pumatak ng Sunday. Maaring may mga dahilan na tinatawag nating acceptable reasons. There are things that is beyond of our control. At hindi po lahat ng absence ay mali. Gusto ko lang pong sabihin yan at gusto ko lang pong diinan yan. No po? May mga absence po na valid. May mga absence na understandable. Kaya hindi po ito sermon para manghusga sa mga nag-absent o absent tuwing linggo. But the question is, hindi naman po yung absent ka ngayon at minsan lang because of a particular reason. Ang problema po at pag-uusapan natin, when absence becomes a habit. Yun po yung pag-uusapan natin. Because the Bible is very clear. It's not really yung absent kang minsan. Hindi yun ang problema. No po?
Ang problema ay kapag ang pag-a-absent ay naging nakasanayan na o naging habit na. Yun po yung danger na sinasabi ngayon ng Biblia. Ulitin ko po, we are not talking about yung pagliban ng isang beses because of a certain reason. The Bible is talking about yung pagliban kagaya daw ng nakagawian ng marami. And we will be opening a verse na ganun talaga ang sinasabing literal, no po. So, ang problema po ay hindi po yung isang beses lang na pagliban. Ang problema ay kapag ang pagliban ay naging pattern na at naging habit na. Kapag ang hindi pagpunta ay naging normal na lang sa atin, yun po, nagkakaroon na tayo ngayon ng problema. Kapag ang dating commitment natin ay naging optional na lang. Di po ba dati, we are so committed to it. Kapag yan po sa buhay ng Kristiyano ay naging optional na lang, diyan nagkakaroon ngayon ng problema. Kapag yung empty chair ay hindi na lang minsan nagiging empty, kundi nagiging permanente ng empty, yan ngayon ang problema. No po? At yung mga empty chair po dyan, huwag kayong mag-alala po. Last week meron yan eh. Hindi naman yung permanent na wala. Ang problem po kapag po nagiging permanent na at nagiging parang wala ng bigat at normal at nagiging normal na lang sa atin. Sigurado po ako sa marami sa ating mga kapatid, ayan po, nanonood sila sa Facebook Live kasama natin. Sigurado po ako may parte sa kanilang puso na nagwo-wishful thinking ngayon na sana nandun ako, sana nandyan ako. Naranasan na po natin lahat yan, di po ba? Ako rin po, may mga Sundays, I think very few Sundays lang, mabibilang ko na hindi ako nakadalo sa gawain just because of certain reasons. I remember nung naoperahan po ako, for example, o nagre-recover sa sakit, I remember po na buti na lang po nung nagka-COVID ako, wala talagang gawain. Pero of course, kung may gawain pong ganito, mag-a-absent din ako. And I think the Lord will understand. Na po, kung nung panahon na yon ay may gawain tayo, tapos bigla akong tinamaan ng COVID at may face-to-face tayo, hindi din ako dadalo. There are moments like that. No po. Pero sigurado po ako sa mga nakaranas din ng ganon, yun talagang hindi maiwasan, pero gusto mo, pero parang wala talagang yung you have no choice, no po. Sigurado po ako may parte sa atin na parang nagsasabi na sana nandun ako. A part of us na siguro may ginagawa tayo, yung mga dapat nating nasikasuhin at gawin, kaya lumiban tayo. Pero there's a part of us na siguro kalahati ng isip natin nasa church din, no po. At yung puso natin ay nandoon. Kapag ganun po at may ganung klaseng pakiramdam, well, it's a good news for all of us. Kasi po, ang ibig sabihin, hindi ka sanay na lumiban. Ang problema kapag nag-absent ka pero wala ka nang nararamdaman na anumang bagay sa iyong puso na pagnanais na sana nandun ako, etc. Pwede po na tayong magtanong, baka sanay ka na. Ang isang bagay po kasing sanay ka nang gawin, wala nang masyadong pakiramdam. Pero the mere fact na mayroong desire sa ating puso, lalo-lalo na po kapag po absent tayo at lumiliban tayo, and there's something in our hearts na parang may kulang ata sa Sunday. Or parang kung po pwede lang ay nandoon ako. Kung may ganun klaseng pakiramdam, well, good news po yan kasi po ang ibig sabihin lang, hindi ka sanay. Ang ibig sabihin, sanay kang nasa church, kaya hinahanap-hanap mo pag wala ka. At yun po yung napakagandang mayroon ang bawat isa po sa atin. Ano po? So, ang pag-usapan lang po natin ay, binigyan ko lang po ng title na empty chair, pero hindi naman po talaga upuan yung ating pag-uusapan. We will be talking about yung when absence becomes a habit. No po? May mga bagay na hindi po nagsasalita, pero may sinasabi, katulad po ng empty chair. Hindi naman nagsasalita yan, pero may parang message na parang sinisigaw at may mensaheng ipinapaabot sa bawat isa po sa atin. Walang bibig ang bawat empty chair o mga upuang walang laman. Wala namang bibig yan, walang boses, walang tinig. Pero somehow, it tells a story, it speaks of a message, at ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin yan. Kasi kung mapapansin po ninyo, last week we have talked about ano po bang nangyayari kapag hindi nananalangin yung isang Kristiyano. Di po ba? We have talked about that last week. Ngayon po,
pag-uusapan po natin at may connection ito, ano naman ang nangyayari kapag hindi na dumadalo ang isang Kristiyano? Because we know na kapag tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, may nangyayari, hindi po ba? So, kung ang pagdalo ay may nangyayari, yung hindi po pagdalo at yung habit of being absent, ay malaki ring impact sa atin. Number one po, hindi po yan disenyo ng Panginoon para sa atin na mamuhay mag-isa bilang Kristiyano. Everybody, every Christian needs a family, a community of other Christians. Ang sabi po nila, naririnig po natin, nobody is an island. Ang ibig sabihin po noon ay hindi ka pwede mag-survive nang ikaw lang mag-isa. Tama po, ang Diyos po ang pangunahing kailangan natin, pero dinisenyo din po ng Diyos ang bawat isa po sa atin na magsama-sama. Tandaan po natin, nang likhain po ng Diyos si Adan, though ginagamit ito sa pag-aasawa, usually po, no, at sa kasal kapag po nagsisermon kami, pero may sinabi ang Diyos doon. Napansin po niya si Adan at ang sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Kaya po, nag-create siya ng makakasama at makakatuwang. Yun po ay ginagamit lagi sa pag-aasawa. Pero para po sa akin, yung pong sabihin po ng Diyos na it is not good for a man to be alone, para sa akin ang konteksto nun ay labas o higit pa sa normal na pag-aasawa. Sapagkat ang isang Kristiyano, it is not really good for a Christian to be alone. Kung Kristiyano ka, we need a family, my brothers and sisters in the Lord. Yan ang disenyo po ng Diyos para sa atin. May mga ilang puntos lang po ako, but before we proceed sa mga 3 points lang po ang i-share ko po ngayong umaga. Before we proceed to those points, nais ko lang pong basahin natin ang ating key text for this morning. It's written in Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. No po, ito po, ganito po ang mababasa natin. In verse 24, ang nakasulat po dito, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Tapos pa in verse 25, not giving up meeting together as some are in a habit of doing. In-emphasize ko lang po yung word na habit. So dito po, ang warning sa atin, it's not being absent na once or twice because of reasons, because of acceptable reasons. Ang sinasabi po dito, yung giving up meeting together, being absent, na naging habit of doing na. Ibig sabihin, nakasanayan na. Yun po yung problema. Kapag tayo po ay nasanay na at hindi na nagiging mahalaga ang pagdalo, yan po ang ine-emphasize ng salita ng Panginoon ngayon. Ang sabi po dito, but encouraging one another and all the more as you see the day approaching. By the way, yung word po na the day approaching dyan, habang papalapit na daw po ang araw ng Panginoon. The Bible is talking about habang papalapit na ang pagdating ng Panginoon. Lalo daw po tayong magtiyaga at huwag manghinawa sa kada dalo at nagsasama-sama po sa mga pagtitipon-tipon dahil po malapit ng pagdating ng Panginoon at yan po ay nakapagpapalakas sa bawat isa sa atin. The purpose of meeting together and gathering together and joining together, one of the purpose is for us to stir up one another and to encourage one another. Alam ko po na the main purpose why we are here is to worship God and to thank the Lord for His goodness. Tama po? But there is another purpose of gathering together. Meron daw pong isa pang purpose yan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, bakit hindi daw po tayo hindi natin dapat sanayan ang pagliban sa pagtitipon? Bakit mahalaga ang mga pagtitipon? Kasi daw po nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon that we can stir up one another, encourage one another. Ayan po ang sinasabi dyan, no? Spur up one another on towards love and good deeds, encouraging one another. Yan po yung nangyayari kapag po tayo ay nagkakatipon-tipon at nagsasama-sama. Amen po ba? So, kung ang ating pagtitipon ay hindi naman nagpo-produce ng pag-encourage sa kapwa, hindi po yung kinalulugdan ng Panginoon. That's not the gathering that the Lord wants.
Pero kapag nag-gather tayo, masaya tayo, and na-encourage ang bawat isa po sa atin, yun ang sinasabi pong kinalulugdan na pagtitipon ng Diyos na po. So, iikot lang po tayo dyan sa verse na iyan. Actually po, hindi ko na kailangan pang i-explain yan. I think, pag binasa natin yan, it's very clear kung ano po ang message ng Panginoon sa atin. But I have here 3 points. Bakit po sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na we must not give up meeting together? Hayaan po ninyo, basahin ko sa Tagalog yan, no? Though hindi ko na po nalagay dyan. Pero allow me to read it in Tagalog. Ganito po ang nakasulat. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. That's verse 24. In verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Malinaw po yun. Gaya ng nakasanayan, sa ibang translation, gaya ng nakaugalian ng marami. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun po ang nakasulat sa Tagalog. I think po mas maintindihan natin kung Tagalog yun, kaya binasa ko po siya. But there are 3 points po na gusto ko lang i-highlight. Bakit napakahalaga nito at bakit yan ay sinasabing diretsahan ng Biblia sa atin. Unang-una po, the first point is, your presence matters. Ibig sabihin, importante ang presensya mo. Ang presensya ng Diyos ang pinakamahalaga. Kasi po kahit magtipon tayo, kung wala ang Diyos, walang kwenta ang pagtitipon natin. Pero nandito pa ang Diyos, given na yan, alam po natin yan. Pero one more thing na importante is your presence. Okay po? Ang presensya po ninyo ay napakahalaga. Your cheer matters not because your cheer is, the cheer is important, no? The cheer matters because you, yung person po na luklok, iyang mahalaga. It's not really the chair. Kahit po napakamamahal niyan at nangangarap po ako at panalangin po natin na kapag ka po ang Diyos ay nagkaloob at napagawa po ang atin pong ang tahanan ng Panginoon dito, I pray na talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng maganda-gandang mga upuan. Huwag naman po sanang matutulog kung may kutsyon na yan, no? Medyo may downside din po yun. Baka naman po sa sobrang komportable ng mga upuan, bigla naman tayong antukin at makatulog, no po? Huwag naman sana. But kahit pa po, sabihin na natin na napakamamahal ng mga upuan na yan, walang kwenta yan kung walang uupo diyan. So we are saying na your chair matters not because the chair is expensive or beautiful, but your chair matters because you matter. Di po? Dahil ikaw ay mahalaga. Minsan po naiisip natin, okay lang kahit wala ako kasi marami naman sila. Di naman ako masyadong mapapansin doon kasi masyado namang marami. By the way po, ang church po natin hindi kalakihan. Pero marami po mga Kristiyano, lalo-lalo na sa mga malalaking simbahan, na thousands of people are there. Minsan naiisip ng iba na kahit mag-absent ako, di na naman ako mapapansin dyan eh. Bakit po? Nag-attend po ba tayo para lang mapansin tayo? Mga kapatid, if that's our logic, kung hindi ka napapansin, hindi ka na, nga, i-attendan mo po, itang pansin. And sometimes po, pasensya na po kayo, sa mga Kristiyano, dapat walang kulang sa pansin. Ano po? And hindi po tayo nagpapapansin lang. Actually po, we are here for the Lord, not for people. Whether mapansin ka o hindi, ang importante, nandito ka at sinasabi mo sa Panginoon, present ako, Panginoon. Ang importante, sumasamba tayo, ginagawa po natin, yung dapat natin gawin kada Sunday. Kahit po yung mga nasa online, wala po kayo physically dito, but still you are present. So, ang importante naman po, yung oras para sa Diyos, binibigay natin para sa Panginoon. Yun ang mahalaga po, no? So, wag po nating isipin na okay lang kahit wala tayo, marami naman sila, di man ako napapansin. Pero alam po ninyo mga kapatid, the church is not just a crowd. It is not just parang a simple gathering ng mga taong nagkakatipon-tipon lang. Remember, the Bible tells us, ang church, when we gather together, we are a body. Tayo'y iisang katawan. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. It's not just a crowd. The church is a body. The church is a family. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi lang siya basta pinatawag kayo dito, parang
Kung pupunta ka, okay lang. Kung hindi, okay lang. No, it's a family. No po. At sa isang pamilya, ang presensya ng bawat isa ay napakahalaga. Palagay ko po, all of us, we belong to a family. Hindi po ba? Hindi po ba how we wish na sa hapagkainan ay kumpleto tayo? Kapag wala po yung isa at bakante yung upuan, di po ba hinahanap-hanap natin? Tama, masaya naman. Let's celebrate the provision of the Lord. But di po ba masasabi nating malulubos ang ating kagalakan kung sanang kompleto tayo? And the church is a family. It's like that. No po. Though we are here, we thank the Lord for His goodness, but how we pray, no? We really pray na sana kasama natin. Lahat. Ang bawat miyembro ng pamilya. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, though hindi ko na po nalagay dyan if you are writing po, no? These are just supporting verses. Sabi po dito, now you are the body of Christ, talking about us as a church. Para po daw tayong isang katawan. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Individually, we are individual in character siguro. Magkakaiba tayo ng ugali, ng pagkatao. Pero tayo po ay nagkakaisa bilang katawan ni Kristo. We have different functions, but we belong to one body. Pwede ba sabihin ng katawan na ikaw hinliliit kahit wala ka, okay lang? Pwede po ba sabihin ng katawan yan? Hindi ka naman masyadong ginagamit. O ano pong paglinis mong araw nung alainin Siyempre po, atin yung function yan. Halangan namang kay. Everybody has a function. No po. We belong to one body. At panamdamane po ng buong katawan, paging metong aparti yalayo. No po. Kahit pa po, pagpasensyahan na ninyo, kami pong mga pastor, limitado po magagawa namin. Sometimes po, hindi na namin talaga kakayanin, na i-chat kayo isa-isa. Sometimes we want to chat you, pero wala naman kaming contact. No po. We are limited. But this morning po, no po mga kapatid, hindi lang po ako, hindi lang po mga kapatid natin, ang kadalasang hinahanap-hanap ka, I believe the Lord also. Ang Panginoon po. Kapag wala tayo, hinahanap-hanap tayo ng Panginoon. Kahit baga alam na niya kung nasaan tayo. Pero yung presensya natin ay napakahalaga. No po. Ang ibig pong sabihin, no po, yung presence mo, gusto ko lang isipin po natin na belong tayo dito. We belong here. Marami po siguro ang nararamdaman na parang out of place ako. Minsan feeling lang yun mga kapatid. Pero, hindi naman tayo po pwedeng mag-dwell lang sa emotions and feelings natin. Mga kapatid, bottom point, you belong here. You are a member of the family of Christ. No po. Belong tayo dito. Ibig sabihin, your chair matters. Ulitin ko lang po, i-emphasize ko lang, not because your chair is important, but because you are a part of the family and your presence is important. Sabi po ng Hebrews 10:24, yung verse natin kanina, yung key verse natin, let us consider one another. Let us encourage one another. Pwede bang pakibalik yon? O yun, nakasulat po yan sa bandang baba. Verse 25, encourage one another. Meron pa nga po yung spur one another. Stir up one another. Yun po yung nakasulat po sa dalawang talata pong yan. Papapansin po ninyo, ilang beses nabanggit yung one another. Hindi po niya sinabi yung consider yourself lang. O kaya think about your own spiritual self. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. We think about others. We consider others. We encourage one another. No po. Hindi lang yung sarili natin. No po. We consider one another. Because sometimes po, you don't just come to the church only because you need encouragement. Alam ko naman po, marami tayong pinagdadaanan. And sometimes sa church po, nakakasumbong tayo ng encouragement. Pero minsan po, dinadala tayo ng Diyos sa church. Hindi po dahil tayo lang ang nangangailangan ng encouragement. Minsan po, dinadala ka ng Diyos sa church kasi po gagamitin ka niya para mag-encourage naman sa katabi mo o sa iba. No po. So, ibig sabihin, di lang tayo ang nakaka-receive ng encouragement. God also uses each and every one of us para maging encouragement din sa bawat isa. Maybe someone is discouraged. Maybe yung katabi mo, discouraged siya, pero kanina nakikita kanyang sumasamba at maybe alam niya yun ng konti ang storya mo at na-encourage siya na, loan mo nini, maragulya naman pagdalanan.
Pero magpuri at sasamba, it gives strength and gives encouragement. Hindi lang natin alam, pero maaaring nakapagpapalakas po tayo ng loob. Maybe someone is fighting a battle silently, tapos makita kanya, yung smile mo at pagbati mo sa kanya dito sa church ay somehow nagbigay sa kanya ng encouragement at strength. Malay po ninyo, ang unang ngiting nakita niya ay mukha mo nang winelcome mo siya dyan o kaya po kinamayan mo siya kanina ng pag-upo niya. No po, hindi natin alam yung presence mo kung anong impact niyan sa iba. Pero sigurado po ako, may impact lagi ang presensya ng bawat isa po sa atin. Maybe someone is thinking of giving up, tapos nakita ka niya na yung kapatid ko ngayon anong kasipag ini, o nung agyo na, agyo ko rin. So, yung mga ganun pong klaseng kaisipan, no? And then, they see you worshiping, they see you smiling, they see you serving. Nakita ka po nila, paano ka maglingkod, paano ka po magpuri, paano ka mag-attend, paano yung commitment mo. They see you still standing or you are still standing in spite of many problems. Alam po ninyo, maaaring naglalaro sa isip ng katabi mo na kung kaya niyang magpatuloy, baka kaya ko rin. So nagbibigay yan ng encouragement po sa atin. Minsan yung simpleng presence lang po natin, yung pag-upo natin sa chair natin yan, ano po, can become God's way of telling someone na hindi siya nag-iisa. May comfort kasi dun pa lang sa mere presence, no po. So sometimes you come because you need encouragement, but sometimes God brings you because somebody needs encouragement through you. Na po. So your presence matters. Yan lang po yung first point. Okay po. Number 2 po, second point, absence can, sorry po for the typo error, no? Can, C-A-N po dapat yan, can become a habit. Yung absence po, hindi naman po, sabi ko nga, if there are reasons behind it, the Lord knows and the Lord will understand. But remember po, yung problema is not yung absent mismo. Ang problema po, kapag naging habit o nakasanayan na, ito. Tandaan po natin yan, one absence, kapag hindi tayo naging maingat, can become a habit. Yan ang problema po ngayon. Ang pinaka-warning po ng Hebrews chapter 10 na binabasa po natin mga kapatid, yung pong sinasabi ng Bible na not forsaking or don't give up meeting together or gathering together. Ang pinaka-problem po doon is not yung nag-absent ka lang ng isang beses. Ang pinaka-problem at pinaka-warning doon is yung word at term na naging habit or manner na daw ng buhay ng iba. Pakibalik nga doon sa key verse natin kanina. Ayan, kaya po highlight ko yung word na habit. Ang problem po is not yung hindi ka pumunta at dumalo sa meeting ng minsan. Hindi yun yung problema mga kapatid. Ang problema ay kapag ka naging ugali na ito at naging nakasanayan na siya o yung word na habit. No po. Balik tayo doon sa second point natin. Ayan. Kaya kailangan po bantayin natin. Yan ang pinaka-warning. The Bible doesn't say never miss one gathering. Bakit po? Kasi the Bible God understands life. Kasi nga po, nabuhay din po siya. Di po ba nagkatawang tao katulad po natin. So, naiintindihan ng Panginoon yung mga pangyayari sa pang-araw-araw nating buhay. Kaso po, ang problema po dito, kapag ka nga po sinasadya na at hindi na po yung biglaan lang o dahil wala lang choice, kundi naging habit na siya, dun ngayon po nagkakaroon ng problema. Minsan po kasi, maaaring empty yung chair ngayon dahil po may sakit, may emergency, kagaya po ngayon, bumabaha, napakalakas ng ulan, delikado sa pagbiyahe, kasi po some of our brothers and sisters, mga kapatid, di lang naman po sa Santa Cruz lang gagaling. Alam po naman po natin yan, kaya po we understand. No po. Sometimes there are emergency, there are unavoidable circumstances and responsibilities. Hindi po, gusto ko lang po sabihin, makinig po mabuti, para po hindi po ninyo ako mapagkamalian. Hindi po o hindi ka masamang Kristiyano dahil lang hindi ka pumunta ng isang Sunday. Baka naman po magkaroon kayo ng damdamin na napakasama akong Kristiyano, parang hindi na ako karapat-dapat just because of one Sunday na hindi pagdalo. Tandaan po natin, alam na alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay.
And ang grace ng Panginoon ay napakalawak. Kasi po kung ganon ang iyong pakiramdam, at para bagang sinasabi mo, napakasama ako ng Kristiyano, Lord, yung mga ganon, hindi mo po naintindihan yung lawak ng biyaya at kagandahang loob ng Panginoon. Pero siyempre po, we don't abuse the grace of God. But God is so gracious. No po? Hindi ko po sinasabi na masama ka ng Kristiyano dahil hindi ka pumunta sa church. Hindi ko sinasabi na hindi ka nakarapat dapat maglingkod just because you are absent once because of a valid reason. Hindi po yan ang punto, mga kapatid. One absence is not the danger. The habit of being absent is the danger. Naku po ninyo. Kaya gusto ko pong diinan yon, mga kapatid. Yung habit, yung nakasanayan, yun ang sinasabing danger ng salita ng Panginoon. One Sunday, maisip po ng isang Kristiyano na hindi muna ako pupunta because of a certain reason. Sometimes it's acceptable. Maybe, siyempre po, it depends on the reason. Pero pag next Sunday, okay lang sigurong wag muna ulit. Tapos next Sunday naman, parang hindi naman ako hinahanap doon So, hindi na tayo attend. Kapag ka po nagganyan na, tuloy-tuloy na yun, mga kapatid. Yun ang sinasabing kailangan bantayan. No po. Kaya po kung absent man ngayon, siguraduhin sa mga susunod na linggo, you show up. Because hindi naman natin nakasanayang hindi dumadalo. Ang totoo po, mas sanay tayong dumadalo. Kaya kung absent man tayo, may sakit, kahit pa alam mo na minsan acceptable naman. Pero I think mayroong part of us na parang masakit pa rin kahit alam mong ayintindihan namang Lord at acceptable. Yun ang nagsasabi sa atin na mas sanay kasi tayong dumadalo kaysa sa hindi dumadalo. Kaya naninibago ngayon tayo kapag hindi tayo nakadadalo. That's healthy. Yan ang ibig sabihin na healthy, yung pagdalo mo on the part ng showing up, yung part ng showing up. It means you are healthy kapag may ganong klaseng pakiramdam. No po? So, what is important is, it doesn't become a habit. Yun po ang pinaka-importante. Kasi po may tinatawag tayong drifting, mga kapatid, sa Christian life. Listen very carefully po. Hindi po ito ramdam ng marami. Pag sinabing drifting, usually po, ginagamit po yan kapag ka po, alam po ninyo na isa sa mga malaking dahilan daw ng maraming pagkamatay ay pagkalunod. So, marami pong nalulunod kung pag tinignan po ninyo yung statistics. Now, ang pagkalunod po ay kadalasan, lalo-lalo na kung sa dagat, nangyayari. Kadalasan po, hindi dahil hindi marunong lumangoy yung tao. The reason behind yung pong pagkamatay sa pagkalunod, especially kung dagat ang usapan, is what we call drifting. Kasi po, sa dagat po, hindi mo mapapansin na papalayo ka na sa pangpang. Unti-unti kanyang dadalhin sa gitna hanggang sa ma-realize mo na lang na malayo ka na. Kaya nga po sa mga dagat, di po ba, pinagbabawalan tayong masyadong lumayo. Kasi po, pag masyado ka ng busy sa kalalangoy at enjoy ka na sa tubig, madalas po nakakalimutan po natin na mayroon palang drifting na nangyayari. No po? Kaya naglalagay din po sila ng mga harang doon na na hindi ka pwedeng lumampas doon. Pero may mga taong sadyang lumalampas doon, di po ba? Pero the danger is this. Kahit po sa Christian life, yung danger hindi yung bigla ang paghinto. Kasi po ang paghinto ng isang Kristiyano ay hindi talaga nangyayaring biglaan. Nangyayari yan paunti-unti. At yan po ang one greatest weapon of the enemy, yung drifting ng konti. Paunti-unti, pakonti-konti, hanggang sa mapansin mong malayo ka na sa Diyos. Kaya kailangan po ay lagi tayong aware. Every day we remind ourselves our relationship with the Lord ay dapat chine-check natin palagi. At hindi po tayo nagiging pakampante. Kasi po baka ang isang absent lang ay napatungan ulit ng isa pa at napatungan ulit ng isa pa. Pero palagay ko po kapag ka po nangyaring yung wala na pong yung
yung absent na talaga at saka huminto na talaga. Hindi lang naman po sa church nag-absent yun eh. Sigurado po ako, maraming beses ka na rin nag-absent sa prayer mo, hinihintay ka ni Lord, di ka nagpo-pray, yung mga ganon. Absent ka rin eh. Hindi naman po yung attendance lang natin sa church ang usapan diyan eh. Yung usapan po natin yung hindi ka na nag-show up to pray, hindi ka nag-show up sa harap ng Panginoon to read your Bible, lagi ka na lang absent kapag ka po yung time na meeting ninyo ng Panginoon sa kada araw, wala nang ganun, mag-uumpisa na po talaga yung drifting dyan. At yan po yung delikado, mga kapatid. One compromise, minsan one neglect of prayer, minsan one misgathering, minsan one excuse lang, it will create a ripple effect of drifting, no? So, nice ko lang po sabihin yon na consistency matters. Yung pagiging consistent. Because consistency po, it reflects our commitment. And somehow, it is connected to our faithfulness. Kaya pag faithful ang isang tao, isa sa characteristic niyan, consistent siya. Ibig sabihin, lagi siyang nandun, nag-show up siya. Ibig sabihin, faithful siya pagka ganyan. It's one indication of our faithfulness to the Lord. No po. Mga kapatid, being faithful is not about doing something once. Yung paggawa ng isang bagay na minsan, hindi po yan sukatan ng faithfulness. Faithfulness is doing something continuous. Faithfulness is being committed to something. Minsan makadalawa mong gawin, hindi pa faithfulness yan. Ang tunay na sukutan ng faithfulness ay yung ginagawa mo na siya paulit-ulit, kahit pa hindi na convenient, ginagawa pa rin, faithfulness ang tawag po dyan. Ano po, hindi lang minsan, hindi lang makadalawa. One absence, mga kapatid, may be an event. Repeated absence can become a habit at yun po ang iniiwasan natin. Any habit can become a lifestyle. Pagka lifestyle na yung hindi pagdalo at talagang period natin hindi ka na dumalo, ang tawag dyan, danger zone. Yan ang tawag doon. So, delikado po yun, mga kapatid. So, don't ignore small things because sometimes small absences creates big distances. Ano po? Kaya make sure po our hearts ay nandun pa rin sa kalooban ng Panginoon na tayo po ay magkatipon-tipon. Number 3 po, last point. Number 3 po, we need each other. We need each other. We need God, pero gumagamit din po ang Diyos ng tao para po somehow bigay yung other needs natin. Because nasabi ko na nga po sa inyo kanina, ang pagiging Kristiyano po, personal talaga yan. Kasi po we accept the Lord personally, hindi ko mo naman pwedeng i-accept si Lord para sa anak mo because your son or daughter is a different person. Personal kasi ang pagtanggap sa Panginoon. And the decision to surrender our lives to the Lord is personal. Tama po, personal ang relasyon sa Panginoon and Christianity is personal, but it is never meant to be private. Ano po? Personal siya, pero hindi nangangahulugan na ikaw lang, okay na. At hindi mo na kailangan ang pagtitipon o hindi mo na kailangan ang iba. Ano po? Kasi po, mga kapatid, kapag ka po tayo nagkakatipon, doon tayo natututong mas magmahal, doon tayo natututong mas maging mapagpasensya, doon natin na-apply yung mga fruits of the Holy Spirit. Kasi po kung walang iba, paano mo may a-apply yon, mga kapatid? Di po ba maraming inuutos ang Bible na gawin natin? Kung walang iba at in-exclude mo yung sarili mo at humiwalay ka, paano mo ma-exercise ang love? Kaya nga po tayo natututong magmahal kasi nga po, nagkakatipon tayo at may mga kasama tayo. You are imperfect, they are imperfect. Nade-develop ngayon yung true love. Po. At nade-develop yung patience, yung kindness, yung pagtitiis at pagtitimpi. Nade-develop din po yun. So marami pong benefits yung gathering together. Lalo-lalo na po, if we gather together for the Lord, no po, may need lagi ang bawat isa po sa atin
gathering, no po, especially if you are talking about gathering in the name of the Lord. Sa Hebrews po, na binabasa po natin kanina doon sa key text po natin, sa verse 24 ng talatang yon, ulitin ko lang po at basahin ko, let us encourage one another. Let us stir up one another. Doon sa ibang translation, let us spur one another in love. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, ulit-ulit sinabi dyan sa dalawang talata yan na one another, one another, one another. Ang ibig sabihin, ang nais ng Panginoon, yun yung God's design for us, yung need natin of each other. Ano po? There are things God can do directly in your hearts. Po pwede yun. May mga bagay na ginagawa siyang personal. At habang nasa kwarto ka o nasa bahay ka, may mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon ng personal. Pero there are things po na, or there are instances na pinipili ng Diyos na gumamit siya ng ibang tao para maibigay yung pangangailangan po natin. And that's the beauty of a family, of a church. Ano po? That's why church is more than a place, higit pa sa isang lugar na nagkakatipon lang, no po. It's more than a regular gathering. Yung atin pong gathering kapag ka po nag-church tayo, hindi siya basta-bastang parang pagtitipon lang ng iba, no po. Here, mga kapatid, dito sa lugar na ito, we worship together. We pray together. We pray for one another. We carry the burdens of each other. We encourage one another. Sometimes we correct one another. Pero we grow together. Ayan po yung maganda sa church, no po? At maganda kapag nag-gather po tayo. Yes, sometimes there are misunderstandings. Pero, mga kapatid, yung love ng Panginoon, na galing sa Panginoon, ang nagbibigay po sa atin o nagbubuklod sa bawat isa po sa atin. Kaya nagiging healthy ang pagtitipon, dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa bawat isa po sa atin. No po? Kaya po, nice ko lang pong sabihin, mga kapatid, keep going. Don't give up. Give up. God is faithful. We must be faithful. No po? Tapos, actually po, dapat hinto na ako dyan, but idagdag ko na lang po in conclusion yung last part. Next. Tandaan po natin, mga kapatid, someone is watching. Ano pong connection yan sa empty chair, mga kapatid? Nais ko lang po sabihin na what we prioritize today may become someone's normal tomorrow. Ano pong gusto kong sabihin? There is another reason why consistency in attending is very important. Bakit po mahalaga yung consistency sa pagdalo? Ang one reason, very important reason, na ayaw ko lang pong ma-miss at gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga, is because someone is watching. Ano pong gusto kong sabihin? Our children, mga kapatid, mga anak po natin, they are watching us. Young people, yung mga young people po, they are watching us. New believers, yung mga katatanggap pa lang at bagong dalo, they are also watching us. People who are still learning what it means to follow Jesus, they are watching us. Now, they are not only listening, they are not only here na para po bagang nakikiramdam lang at nakikinig. Gusto ko lang pong sabihin na they are watching us. Yes po, they listen to what we say, pero they are watching what we repeatedly do. Naririnig po nila yung sinasabi natin na dapat ganito, ang Kristiyano ganito, alam mo Brad, ganito, ganyan. They listen. Pero, hindi lang po sila nakikinig. They also watch you. They are also watching. Kapag ka po nakita ng anak mo na pagod si daddy pero pupunta pa rin kami, kahit pagod si daddy. Pag nakita po ng mga anak po ninyo yan, may impact yun, mga kapatid. Sigurado po ako. Pag po nakita po ng mga anak mo na busy si mami pero gumawa pa rin siya ng paraan, pinrioritize pa rin niya ang Panginoon. Nakikita po ng mga anak yun, mga kapatid. Di man tayo nagsesermon sa kanila. Hindi man diretsyong sinasabi natin sa kanila na tandaan mo, iuna mo ang Diyos. Hindi man po natin sinasabi. Pero yung galaw at kilos natin, malaking sermon yun sa mata ng ating mga anak. And minsan po tahimik lang sila, pero
tandaan po natin, nanunood sila. Yung po makita ng mga anak natin na marami kaming problema sa bahay, pero nagsisimba pa rin kami. It gives parang something sa puso ng mga anak at sa isipan ng mga anak. Nagbibigay yun ng isang napakalaking lesson na sigurado pong matututuhan po nila. What are they learning? Ano po bang natututuhan nila pag nakikita nila yun sa atin, mga kapatid? Ang natututuhan po nila, they will know that God matters, faithfulness matters, worship is worth making time for. Yung mga ganun po, natututo sila. No po? But if church is always the first thing we remove, kung sa kabaligtaran naman po, kung kapag ka naging busy, ang unang binubunot mo at saka po tinatanggal mo sa schedule ay ang pag-church at mga gathering, yun ang sinusuko mong una. Ano po matatatak sa isip ng mga kabataan, ng mga bago sa Panginoon at ng mga anak natin? Anong matatatak sa isip nila? Matatatak sa isip nila, okay lang palang walang ganyan. Optional lang pala ang pagpunta sa church. Ayaw naman po nating maturo po yun. Sapagkat ang Biblia ay malinaw, tinuturo ng Biblia huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So your consistency, mga kapatid, yung consistency, hindi ko po sinasabing laging madaling mag-attend. Hindi ko sinasabi yan. Totoo po, may mga Sunday na magigising ka, parang you don't feel like attending. May mga araw na magigising ka na parang wala kang gana dahil sa bigat ng pagsubok, bigat na bigat ka. Pero yung pagpili natin to show up and to do the things that we need to do for the Lord, yung consistency, it becomes a very strong sermon. Maaring hindi po kayo pastor at hindi pa po kayo nangaral katulad po nito, pero mga kapatid, yung pong mga ginagawa natin can become your greatest sermon na maituturo sa mga next generation at sa ating mga anak. Maybe you are not preaching behind the pulpit, pero your consistency becomes a sermon now. And it will become a powerful sermon that God will use para po ang mga ibang tao ay ma-encourage at sila po ay makagawa din ng kalooban ng Panginoon, no, sa kanila pong buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, there are many eyes, maraming mata ang nanonood. Kapag ka po empty yung chair, maraming message yan. Pwede pong, kahit po sa akin, pwedeng mangusap yan eh. Pwede pong, ala nang luluklok po, dakal po pastor makanyan, mga kapatid. Pero ako, hindi naman po ako yun eh. The Lord has already, taught me not to look for people. But there are a lot of lingkod ng Panginoon na kapag ka po Sunday, nag-show up ang pastor, tapos po 2-3 lang. There are churches like that, na 2-3 lang ang nandoon at there are many vacant chair. Alam po ninyo, marami na di-discourage din na pastor eh. Na parang nangungusap yung mga upuan, walang tinig yan, pero pwedeng mangusap sa isang lingkod ng Panginoon na ang pagpipreach mo kasi boring eh. Hindi ka kasi marunong mag-preach eh, hindi ka effective. Pwede mangusap yan na talaga bang tinawag ka dyan, yung mga ganon. Imbis na ma-encourage, it gives discouragement, yung pong empty chair. Sometimes naman po, yung empty chair mo, pwedeng magbigay ng ibang message na even kay Satan po, nangungusap din yung empty chair. Maniwala po kayo? Na kapag nakikita po ni Satan na maraming empty chair, parang nangungusap din sa kanya. Malaki-laki yata yung epekto ng ginagawa ko. O tapos isipan ng Satan, effective yung gagawin ko. It speaks, no po. May message talagang naipaabot. Kapag ka po, yung mga chair ay occupied at yung chair mo ay nandyan ka, nangungusap yan at may message yan papunta sa Panginoon, na kahit hindi pa tayo nagsasalita papunta sa Panginoon, yung pagkakita pa lang sa atin ng Panginoon, alam na niya na kahit may problema ang anak kong ito at marami siyang pagsubok, nandito pa rin siya. Ang pag-ibig niya talaga sa akin ay ganito. Nangungusap siya, mga kapatid. It really speaks. Your presence speaks. Now, ano po bang sinasabi ng upuan mo sa church? Yan ang ngayon ang question natin. Anong message ang naipoproduce po niya, mga kapatid? Alam po ninyo, marami pa po akong gustong sabihin. Pero I think po, nabanggit ko na yung lahat ng dapat banggitin. Hindi ko po alam paano nyo i-apply yan sa buhay po ninyo because that's your part now and that's your decision. But my job and my duty is to highlight what the Lord wants to say.
this morning. At sinasabi po ng Panginoon, your presence matters. Mga kapatid, in conclusion, hindi po ito condemnation para sa mga dapat nandyan o kaya yung mga talagang matagal nang wala. This is not a condemnation. Actually po, mga kapatid, next slide. The message is not shame on you. That's not the message. It's not condemnation. The message is, ayun po, makasulat po dyan, come back is the message. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi yung kahiya-hiya ka, lagi kang absent, o kaya naman pahiyain ng lahat ng absent. Hindi po yan ang message. Kung ganyan po ang tingin po ninyo, maling pagkakaintindi ninyo sa lahat ng ito. Ang mensahe ay, ang Diyos sinasabi niya, balik kayo. Bakit niya sinasabi to? Kasi po concerned pa rin siya sa mga wala na. Pinababalik niya. Come back. No po. So, by the grace of God, mga kapatid, ang pamanihik ko po, no? Pagka po nakakita tayo ng mga empty chairs sa loob ng church, huwag po sana tayong maging judgmental kaagad-agad. Hindi natin sinasabing, shame on them. No, that's not the message. Ang panalangin ko po, pag nakakita tayo ng empty chair, hindi yung, bakit wala siya? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Hindi yung sayang wala siya, though mas maganda po yung hinahanap-hanap natin siya. Hinahanap natin yung mga kapatid natin. Pero ang panalangin ko po, when you see an empty chair, ang kaagad-agad nating sabihin ay, Lord, bring them home. Lord. Alam natin yung, inisip ko nga po kung ang title nito, gagamitin ko yung bring them home kasi kay Duterte, no? We are shouting, bring him home. Para lang tumatak. Inisip ko rin po yun, na gamitin kong title. But, ang panalangin ko po, because yung pong will ng Panginoon na tayo lagi nagkakatipon and we know that this is a family and this is a home. Kapag po absent, at saka matagal nang walang laman yung sa katabi mo, at alam mo naman sino naman talaga upo-upo dyan eh. No po. Ang panalangin ko po, magkaroon din tayo ng panalangin sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, ibalik mo sila pa uwi dito. Kasi po bahay natin to, tahanan natin ito. Kapag ka po matagal nang wala yung ating kapamilya, our prayer must be, bring them home, Lord. Bring them home. Ne po. Ayun po. Kaya po, I pray po na ang bawat isa personally, we decide na, Lord, I will be committed. I promise, Lord, I will show up. Kung talagang wala namang, ibibigay ko talaga sa iyo. Kung wala naman talagang special reason behind it, I will always show up. I promise na I will be consistent. I commit myself. That's personal. Now, aside from that, let's also have this attitude na kapag ka naman ang mga kapatid natin ay wala, panalangin naman po natin, Lord, bring them home. We miss them, Lord, bring them home. At ang maganda po sa Panginoon, pagka nanalangin ka ng ganon, kadalasan po mangungusap sa'yo pabalik ang Panginoon. O sige, I will bring them home but I will be using you. Are you willing to be used by the Lord para po bumalik sila? Kasi po sigurado, sasabihin ng Panginoon, pinanalangin mo yan. If you really have the desire, para ang taong ito bumalik, I will be using you. Maybe we can ask the Lord, how can I be a part of your work, Lord? Para po itong taong ito ay maibalik namin ulit pauwi sa iyong tahanan, Panginoon. Tandaan po ninyo, it's always a joy to be here, no po. There is no place like home. At hindi lang po yung mga bahay po ninyong kanya-kanyang mga tahanan ninyo. You look at the church as your home. There is no place like home. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita po ngayon pong umagang ito. Maraming salamat po for reminding us, Lord, na yung pong pagdalo ay hindi po namin po pwedeng baliwalain. Pagdalo sa mga gawain. Yung pong habit of doing it, yung pong pagliban, and it becomes a habit, we want to thank you for reminding us that there is a danger, Lord, doon. Alam ko po, Panginoon, na alam po ninyo na ngayon pong Sunday na ito,
Alam naman namin na walang nagkakataon sa lahat ng mangyayari sa amin. At hindi rin po naman pinlano ang umagang ito at ang mensahe po ninyo ay hindi lang naman parang ah, hinula lang, Panginoon, o nagkataon lang. Alam po namin there is a reason for everything. At alam po namin na alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Of course, many of our brothers and sisters, wala po ngayon dahil po maulan at malakas po mataas ang baha at maybe they are not safe. We know that you understand, Lord. At hindi naman po yan ang message po ninyo na diinan yung kanilang pag-absent today. Pero alam po namin, many of our brothers and sisters, they are consistently attending, na they are so faithful. Ang pinag-uusapan po dito ay hindi pag-absent lang ng minsan. Ang pinag-uusapan po ay kapag nakasanayan na ang hindi pagdalo at naging parang normal na lang at naging optional na lang ang pagdalo po namin. Ang dalangin namin, Panginoon, kumilos ka sa aming puso at sa aming damdamin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na makita po ng bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon sa inyong pangalan, Panginoon. Unang-una, pagka kami nagkakatipon sa inyong pangalan, ang sabi ninyo, siguradong ikaw ay bumababa sa aming kalagitnaan. Yun pa lang, sapat na po na reason and encouragement sa amin na magpatuloy sa pagtitipon dahil po alam namin ikaw ay nasa aming kalagitnaan when we gather together. But another blessing of gathering together ay yung pong pag-stir up ng hearts ng bawat isa at na-encourage ang bawat isa when we gather together. We thank you for the gift of spiritual family, Lord. We want to thank you na may inuuwian kami every Sunday, Lord. Maliban sa mga normal naming bahay at literal naming bahay, na ang lugar na ito ay tahanan po, Panginoon, ninyo at tahanan din namin ng mga anak po ninyo. Kaya dalangin ko po, Panginoon, kung nawawala na po yung joy sa mga iilan na naririto, yung kagalakan sa puso sa pagdalo at para bagang naging ritual na lang o nakasadayan na lang. Ayaw naman namin pumupunta na parang ritual na lang. Ang nais namin, Panginoon, patuloy naming maramdaman ang kagalakan ng bawat linggong kami pupunta po rito, Panginoon. Yung excitement na dating nadarama po namin ng unang beses kaming nakakilala sa inyo, ibalik po ninyo sa aming puso, Panginoon, yung bagay pong yun. Yung panahon noon, inaalala namin, nung bago-bago pa po kami sa pagkakilala namin sa inyo, Lunes pa lang, halos hilahin na namin ang araw at nais naming maging linggo na yung pong excitement na ganun, Panginoon, ay ibalik ninyo sa aming mga puso. Dahil alam po namin, Panginoon, yan ang kinalulugdan po ninyo. Ang sabi ninyo, wag naming i-give up ang pag-gather together katulad ng nakasanayan ng iba. May mga ibang nakasanayan na ito, pero dalangin namin, kami na naririto ngayon, nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. Dalangin po namin, hindi kami magaya sa mga maraming nakalimutan na ang kahalagahan nito. Marami pong salamat. I pray, Lord, that this message will not be a message of condemnation, but it will be a message of encouragement for one another, Lord. Sa bawat isa po sa amin. And you are calling us back home every Sunday, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We also submit ourselves. Kung nais mong gamitin kami, Panginoon, we submit. At upang sa gayon, ang mga matagal na pong hindi nakakauwi sa inyong tahanan ay maibalik po, Panginoon, at makauwing muli dito po sa lugar na ito. We give you praise, Lord. We give you honor, the highest adoration na inaalay po namin sa inyo. Sa aming pagpapatuloy, patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan sa paggawa namin ng Holy Communion ngayon as we remember you and your love for us sa pamagitan ng pagkamatay ninyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Ay gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin magkaroon ng malinis na puso nang sa gayon sa paggawa namin na ito, ang pag-aalala namin sa iyo ay maging pagpupuri ang lahat ng ito sa inyong banal na harapan. Sa iyo po ang lahat ng luwalhati at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Manatili po tayo sa diwa ng atin pong ng pananalangin at ating pagsamba habang hinihintay po natin ang